So ayan guys. So meron tayong client. Ayan. Nissan NB350. Ayan. So ang gagawin dito ay PMS. Tapos kasama sa PMS natin, magpapalit tayo ng fuel filter. So saan ba nakapwesto yung fuel filter nito? Mga Nissan NB350. So dito yun nakapwesto guys. Dito sa may bandang likod. Right? Sa likod ng upuan, meron sa ilalim. May takip yan guys. Meron niyang takip. So tinanggal ko na. Ito yung takip niya. Ayan. Tapos bubuklatin nyo lang to. Ito, may mga ganito siyang cover. Bubuklatin nyo lang yan. Tapos makikita nyo na yung fuel filter niya. Ngayon, ito yung pump niya. Tapos ayun yung fuel filter. Hindi nyo lang masyadong makita kasi medyo maalikabok siya ng konti. Ayan. So ayan yung kakalasin natin. Kakalasin natin yan. Tapos papalitan natin to. So ano ba yung kahalagahan? Bakit ba yan pinapalitan? So ayan yung nagsasala ng dumi ng ating fuel para hindi ma-damage yung ating makina o kaya hindi rin ma-damage yung ating injector. Kadalasang nangyayari kasi pagka madumi na yan, so nagkakaproblema yung ating injector. So o kaya naman ang nagiging problema, bigla-biglang namamatay yung engine kasi nababarahan yung mga linya dahil sa mga dumi. Hindi na nakakapag-flow ng maayos yung fuel. So kakalasin natin to, papalitan natin ng bagong fuel filter. Let's go. So, yung guys, dito siya sa ilalim kaya medyo hirap lang siya talagang kalasin kasi tutukutin mo talaga siya. Pero may mga paraan naman para maluwag mong madukot to, yung fuel filter ng mga Nissan. Mga paraan naman yan para madukot mo siya ng madali. So, kung first time mo lang magbabaklas or DIY, sumunggawin sa bahay nyo to, medyo may hirapan ka lang ng konti dahil nga masikip dito siya sa sulok. Ayan, dito siya sa sulok kaya medyo may hirapan kang kalasin. Pero kapag nalaman mo na yung mga pasikot-sikot nya, madadalian ka namang baklasin na to. So ayan guys, ito yung mga fuel filter ng NB350. Ayan ang itsura nya. So ayan, makikita nyo to, original pa to ng Nissan. So ganyan ang itsura nya pagka pinalas mo siya. So lata rin siya. Ayan, lata rin nya. So ito ipapalitan natin guys. So dito mo siya matatagpuan sa sulok, sa kasulok-sulukan. Ayan, dito siya nakalagay. Ayan, yan, sa sulok na yan. So pagka magkakalas ka nito, medyo mahirap lang talaga siyang tanggalin kasi nandun siya sa ilalim. So yun, nakalas na natin. So kapalitan natin to ng bagong fuel filter. Yung mga gantong unit guys, yan, katulad na itong NB350 na to, hindi lang sa taas yung fuel filter. So ito pa yung isa. Ayan, may fuel filter din siya dito sa baba. Yan. So yung kanina, yung kinalas natin, yung nasa taas. Tapos ngayon, usually kasi parehas yan pinapalitan guys. Pag pinalitan mo yung sa taas, mas maganda, palitan mo na rin tong nasa ilalim. So mamaya kakalasin na rin natin yun para palitan na rin natin. So let's go. So ito guys, kakabit na natin yung fuel filter na nabili natin.
Ito yung pang ibabaw niya. Tapos susunod natin yung sa ilalim. So ayan yung pagkakabitan niya. Ayan. Kita nyo naman kung gaano kasikip yan. Madali lang din naman tanggalin yan guys. Pero kung first time mo magtatanggal nito, medyo matcha-challenge ka dahil tingin mo masikip. Ayan. So kabit na natin to. Let's go. So guys, nakabit na natin. Nakabit na natin yung fuel filter dito sa baba. Nakabit na din natin yung fuel filter doon sa taas. So nakita nyo naman yung sa taas, medyo masikip. Pero pagdating dito sa baba guys, ganyan lang yan. So ito lang siya. Iikot-ikot mo lang to, tapos kalas na yan. Tapos may sakit lang yan sa likod. Ayan, tatanggalin mo lang yan. Tapos yun na, makukuha mo na tong fuel filter dito sa baba. Unlike dun sa taas, medyo dukutin pa yung fuel filter. So guys, nakabit na natin. So next nito, start na natin to mamaya para matry na natin kung may leak ba siya. So yun nga pala guys, pahabol lang. Pagka nagkabit ka ng fuel filter, yung fuel filter niyan sa taas merong pump. So bleed mo muna bago mo i-start para walang hangin sa loob. So yun lang, start na natin ito mamaya. Let's go. Tapos may nakita lang tayong isang problema rito na yung wheel cylinder niya ay may tagas na. So ganun din sa kabila, parehas to, may tagas na rin yung isa. So ito yung kagandahan guys na nagpapa-PMS tayo, kasi nasisilip yung mga dapat nating palitan o mga dapat nating unahin na palitan. Kagaya neto, ayan, yung wheel cylinder may katas. So ang posibleng mangyari dito ay lumusot yung pedal dahil nakakalabas na yung fluid. Ayan. So lumusot yung preno mo, katagalan dahil nakakalabas na yung fluid. So parehas to may tagas, parehas na wheel cylinder. So yan yung kagandahan guys. Pinapakita natin to hindi para bilhin lang ng bilhin yung pyesa at pagastusin si client, pero pinapakita natin to for safety. So yan, nakita natin na may katas na. So papalitan natin to ng wheel cap lang muna. So yan, i-overhaul natin yung wheel cylinder na yan. So yun guys, so yung kagandahan ng nagpapa-PMS ka, kasi nasisilip yung mga pyesa mo kung okay pa, tulad nito. Yan, yung brake pads niya makapal pa, ayan. And yung mga iba niyang pyesa. Yan, ito yung rotor. So nache-check lahat kung ano yung mga dapat unahin or kung ano yung mga dapat palitan. Pero hindi naman lahat papalitan. So yun yung kagandahan guys na nagpapa-PMS tayo, nache-check yung mga dapat i-check. So yun lang guys. Guys, tapos na yung ating NB350. So syempre after natin gawin yan, lilinisin pa natin yan guys, iba-vacuum natin. Ganyan natin inaalagaan yung mga unit natin dito guys, yung mga client. Yan. Yan natin sila inaalagaan yung sasakyan. So after ng PMS, vacuum natin yan pagkatapos. Ayan, yung technician natin, si Jeff. Come on. Ayan guys. Okay na to. Vacuum na lang, then okay na.